Red-tailed dragonfish. Lahat ay buhay. 30 yung kwan, Boss Zhu. Ako na ang bahala sa mga isdang ito. Zuzi, ito ang iyong gantimpala sa trip na ito, 30 yung kwan. Talagang mapagbigay ka. Ang red-tailed dragonfish na nagkakahalaga ng 3,200 yung kwan ay binigay mo lang sa akin ng 30 yung kwan. Bago pa man lumarga si Zudong, sinabi mo mismo ito. Ako ang nag-aalaga sa agos at daloy para mabuhay. Kukunin ko ang 20% ng kita. Lumaki ka sa pagkain ng pamilya Zhu. Makatakas ka na sa barkong fuhay. Ito ay dahil sa aking alaala. Ngayon, gusto mong magpataw ng utang sa akin. Zuzi, masakit ang mga salitang ito. Wala na ang iyong ama. Sino sa angkan ang hindi nagbigay sa iyo ng pagkain? Inilagay ka ni Dehay sa barko dahil naawa siya sa iyo. Tinulungan kanyang makakain. Ngunit ikaw, humihingi ka ng 600 kuwan. Wala ka bang takot na masunog ang dila mo? Lumaki ka sa pagkain ng iba. At naglakas loob kang humingi ng 20%. Ang barko ay sa pamilya ko. Ang kontrata ng negosyo ay sa pamilya ko rin. Ikaw ay nakatayo lang sa dulo ng bangka at sumisigaw ng ilang salita sa alon. Akala mo ay mahalaga ka na. Hindi ko kayang bayaran ang 30 kuwan na ito. Hanggang ngayon, ako at ang barkong fuhay. Mula sa sandaling ito, hindi na ako magbibigay ng pamamahala sa Zuji business. Hindi ko na rin poprotektahan ang Zuji. Hindi rin kami nagbibigay ng anumang garantiya sa mga kalakal ni Zuji. Aze, huwag kang mapusok. Pagkatapos umalis sa barko, saan ka kakain? Haha, narinig mo ba? Kahit si Uncle Go alam kung gaano kalakas. Kung aalis ka sa barko ko, magdadala ka na lang ng sako sa pantalan. Ngayon, aminin mo ang pagkakamali. Ang tatay ko pa nga ang nagpapalinis sa iyo sa bodega. Makakabalik pa ang pulang buntot na isda. Nakasalalay sa pagbabago ng tide sa ikatlong takip silim. Sa ika-4 na takip silim, babaguhin ang tubig sa bodega. Bago umabot sa Blackstone Reef, maghuhulog ng kalahating layad. Itong mga bagay na ito, nakikita nyo lang na maraming barko, pero hindi nyo nakikita kung nasaan ang tide ay. Mga Ginoo, sa hinaharap, anumang produkto ng Zuji Trading. Mabuhay o patay, sariwa o bulok. Wala na akong pakialam dito. Sino mang bumili ng produkto ng Zuji, huwag gamitin ang aking pangalan para magpababa ng presyo. At huwag akong hanapan ng garantiya sa mga produkto. 1,000 kuwan na pilak. Isang tanong lang. Kaya mo bang makuha ang pulang buntot na isda? Hahanapan ko ng bangka. I-record muna ang pilak sa account ng Ning. Magbibigay ako ng sagot sa loob ng 3 araw. Ayos lang. Kung makuha mo ang pulang buntot na isda, Ning, tatanggapin ko ang 10 beses na halaga. Zuzi, paglabas mo ng fuhay no, huwag ka nang bumalik para humingi sa akin. Talagang gusto mong mag-isa. Walang barko, walang negosyo. Agu, hintayin mo ako kapag may barko na ako. Sasama ka ba? Kung talagang may barko ka, sasama ako. Yung kaninang pamilya Zhu. Sawa na ako dito. Nag-ayos na ng bahagi si Zhu. Nakapagbenta ng 3,200 kuwan. Ibigay mo sa akin ang 30 kuwan. Yung paraan ni Zhu Dehay. Lalong bumababa ang pagkatao. Apo, nakipaghiwalay na ako kay Zhu. Pahiram mo sa akin ang kinglin para sa Ghost Gate Flood. Nababaliw ka ba? Ang Ghost Gate Flood ay kasalukuyang sumisibol nitong mga araw. Itim na agos sumasalubong sa puting alon. Lahat ng barkong pang-opisina umiwas. 3 beses nang pinatapal ang kinglin sa mga bitak. Dalhin mo siya sa lugar na yon. Sa pagbukas ng Ghost Gate Flood, may mga dragon na lalutang sa ibabaw. Bukas ng gabi sa oras ng daga. Ang alon sa timog silangan ay unang bababa ng kalahating oras. Ang hilagang pasukan ng itim na bato ay may makitid na daanan. Hindi ko makita ang malalim na agos. Nakaipit lang sa labas. 2 lambat at aalis na. Ang barkong kinglin ay may mababang tubig. Mas madaling lumiko kumpara sa barkong fuhay. Ay, ganito rin ang paraan ng tatay mo noon sa pagguhit ng mga linya ng baha. Ipapahiram ko ang barko sa iyo ng 3 araw. Nasa kahon ang lumang kumpas na iniwan ng tatay mo. Sa panahon ng Ghost Flood, ang mga bagong proyekto ay nagkakalat ng gulo kasama nito. Si Azizuwen ay nagbabantay sa Fukai Maru, nagtatalaga ng tao. Sinasabi na maagang pumunta sa South Jiao para maghuli ng isda. Sinasabi pa nilang agawin nila lahat ng kalakal sa labas ng Ghost Flood. Bakit matatakot? Magpapagawa tayo ng barko ngayong gabi. Oras ng paglalayad. Bukas ng gabi. Papasok sa pintuan ng mga multo. Ngayon ako ang namamahala sa agos. Sa hapon, puno ang bodega, babalik sa daungan. Hayaan ng pantalan na makita kung sino talaga ang batang may-ari. Walang batang may-ari na si Egway na dumating. Walang nagbibilang ng oras para sa pagpapalit ng tubig sa bodega. Kailangan ng 3 beses na pagbabago ng alon para makasakay ang pulang buntot na isda. Puno ng tubig dagat, kaya't maaari nitong patayin ang isda. Balikan natin si Zuzi. Bawasan ang kalahating buwan na proyekto.
Dalhin din ang lambat na may gintong linya na nagkakahalaga ng 800 kuan. Walang maiiwang pulang buntot sa timog na bahura. May bangin dito, hindi na tayo makakapagpatuloy. Hindi na tayo makakapasok. Ayon sa guhit ni Zuzi, dapat dumaan sa hilagang pasukan. Hintayin ang pagtaas ng tubig bago magtapon ng lambat. Ang kubo ng pamilya nyo ay sa pamilya Zhu. Ngayon, naglakas loob kayong harangan ako. Sabay na kukunin ang sahod at ang kubo. Hahaha, nakita mo ba? Wala namang putol na bahura dyan. Si Zuzi ay nagmamagaling. Nakalutang na sa bangin. Bigyan mo ako ng 3. Baka mapunit ang lambat. Ay. Ihiwalay ang 3 isda. Yung may punit sa tiyan, ilagay sa ilalim. Makapalang yelo at asin. Frozen live cargo. Kapag bumalik sa daungan, sabihin na ang isda ay nagpapahinga. Nakapag-usap na ang nanay ko tungkol sa presyo. Kailangan lang ay makuha ang tseke. Isama ang mga pinsala sa biyahe. Magpadala ng sagot sa pantalan. Puno ng buhay na kargamento. Dumarating sa hapon. May sulat na si Wenner. 3 dekada ng mga balitang may hangin. Wala na si Zuzi. Kahit ganito, puno pa rin ang bahay namin. Haha. Tanging ang live na test lang ang pinapaniwalaan ko. Lumaki ang anak ko sa barko mula pagkabata. Kaya hindi siya magpapahuli. May malaking pagtitipon sa lungsod ngayong gabi. Mga buhay na isda. Binaklas ko ang karatulan ng iyong journal. Mag-alala si Kin sa pamamahala. Kung kulang sa buhay, 10 beses ang kabayaran. Unang dadalhin sa warehouse para magpahinga. Huwag mag-alala, isda. Noong nakaraan, ang unang ginawa ni Zuzi kapag nakadok ay magbukas ng warehouse. Ang buhay na isda ay takot sa pagkakaipit. Buksan ang bodega, gusto kong suriin ang mga kalakal. Sarap. Buksan ang bodega. Zudehay, ito ba ang sinasabi mong may amoy? Ang mga kalakal na ito ay mabaho na, tinatawag mo pa itong may amoy. Hahaha. Kanina, sinabi mong kung isa sa 3 ay masira, 10 beses ang kabayaran. Hahaha. Tatay, hindi ito posible. Sabi nga nang umakyat tayo sa barko. Ano ba talaga ang nangyari? Tatay, nakatagpo kami ng malalakas na alon sa South Reef. Namatay ang ilang isda. Hindi ko akalain na lahat sila ay mamamatay. Lahat ng isda sa bodega ay naubos na. Magkakaroon ng salu-salo ng isda mamaya sa one-way. Nagpadala ka sa akin ng isang bangka ng sirang karne. Simula ngayon, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zuji. Bigyan si Ki ng isang araw pang palugit. Tiyak na makakabawi ang pamilyang Zhu. 10 beses na kabayaran ng 3,000 kuan. Ihatid ito bago magtanghali bukas. Kung hindi, ang guild ay kukunin ang barko at tindahan. At tuluyang palalayasin ang pamilyang Zhu mula sa Van Hayden. Aze, ang barkong ito ay nasa panganib. Walang kahit 3% tsansa. Talaga bang gusto mong pumunta? Kung mawawala ang pagkakataong ito sa gabi, hindi na kami makakakuha ng pera para sa pagkukumpuni ng barko. Kailangan ng tagapangasiwa ng Kin ang 3 beses na halaga para sa pulang buntot. Ito lang ang tanging pagkakataon natin, Ning Ginoo. Iniwan ang paunang bayad. Kung hindi ako makabalik, huwag na kayong magbalik pa. Nagtayo ang pamilya Zhu ng checkpoint sa East Gate, mag-ingat kayo. Maglakad sa Blackstone Reef, makipot na daan. Hindi makapasok ang malaking barko. Pero kaya ng King Lin magagawa niya. Pumasok ang tubig. Malulunod na ang bangka. Aze, bumalik ka na. Hindi pwedeng bumalik, kalahating layag sa silangan. Dumikit sa mga bato at bumalik sa tubig. Nawala na ang tidal chart. Nag-ikot ang pointer. Nawawala na tayo sa direksyon. Ay! Huwag tumingin sa langit, tumingin sa tubig. Ihinto ang layag, si Tio Iguay ay naglalagay ng lambat. Nabaliw ka na. Ang agos ng tubig ay sobrang mabilis.
Ngayon ang tamang oras para maglagay ng lambat. Ang lambat ay direktang dadalhin ng agos. Kasama ang bangka at tao, mahihila ito pababa. Maglatag ng lambat. Palitan ng buhay na isda. Ihulog. May isda at pulang anino. Zudihay. Akala mo, pinutol mo ang aking daan. Wala na akong madadaanan. Ang dagat ay nakikinig sa akin. May malaking huli sa ilalim. Huwag nang hilahin, magpuputol na ng lambat. Kung hindi, babaligtad ang barko. Ay! Huwag mong putulin para sa akin. Ay! Ang hari ng isda ay ang gintong ulo at pulang buntot na isda. Isang isda na bihira makatagpo sa isang siglo. Haha, nakayaman na tayo. Wala nang paraan pabalik. Maaga nang dumating ang bagyo. Pumunta tayo sa Sharkmouth Bay. Mabilis ang agos ng tubig sa Sharkmouth Bay. Pagpasok mo, para kang isusubo. Putulin ang pangunahing layag at gamitin ang hangin sa gilid para makalabas. Nakakalusot na tayo. Nakaligtas tayo, haha. Haha. Ang mga pako ni Zoji. Yung gago na si Zudehay. Binara niya lahat ng daan palabas. Ang bilis niya. Hindi talaga makapreno. Malalagpasan na natin ang mga bakal na tinik. Gusto akong pigilan ni Zudehay. Kaya tingnan natin kung sino ang mas matibay ang kapalaran ngayon. Huwag lumiko. Huwag lumiko. Kung lumiko ka, babagsak ang bangka. Ito ay mga batong nakalutang. Hindi ito 3 post. Ginamit ni Uncle Agi ang putol na layag para ikabit ang angkla. Ihagis sa maduming tubig. Bitawan ang lubid at hayaan itong hilahin. Ang lambat ay nanginginig sa tubig. Iniwan ni Zuzi ang hari ng isda at ang kargamento. Iniwan ka ng may-ari na si Zu ng 100. Kung hindi, malulunod ka at magiging pagkain ng isda. Isang sakuna na lang ang ituturing mo. Tio Age. Huwag pansinin siya, putulin ang kanang dingding ng kargamento. Hayaan mong pumasok ang tubig sa kanan. Lulubog ang barko. Makinig ka sa akin, putulin mo. UO. Ilagay ang lubid para bumalik ang kampana. Ay. Bumalik sa daungan. Pagtigil ng barko, ninakaw ni Zuzi ang isda mula sa fuhay. Ang Ghost Gate Flood ay sa aming tubig daan. Nakikilala ba ni Zudongjia ang banderang ito? Sa post ng tide marker. Buksan ang kargamento para inspeksyon. Ay, buhay. Napakahusay na gintong tuktok na pulang buntot. 3,000 kuan. 4,000 kuan. 6,000 kuan. 30 na buntot na pula, hiwalay ang bilang. Bawat buntot ay 250 kuan. Sasagutin ko na lahat. Kabuang halaga ay 13,500 kuan. Kahapon, ginastos ko ang 30 kuan para sa kanya. Ngayon, sa isang biyahe niya, nakuha na niya ito. Ang lahat ng yaman ko sa buhay. Sa buong buhay. Aze, lumaki ka sa pagkain ng pamilya Zhu. Ngayon, nahihirapan ang iyong tiyuhin. Kailangan mong ibahagi ang kalahati para makatulong sa pamilya. Ibahagi ang kalahati, yeah. Nagsisinungaling na hindi man lang kumikibit ng balikat. Hahaha. Yuh! May isda sa pinto ng mga patay. Malaki ang bangka natin.
Pupunta rin tayo ngayong gabi. Hindi pwede, Ginoo. May hangin mula sa timog ngayong gabi na nagdadala ng alon. Kapag pumasok ang malaking barko, hindi na makalabas. Huwag harangan ang daan. You! Nandito na si Zuzi. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Balak kong bumili ng 2-tailed na Seahawk. Mag-recruit ng mga mangingisda. Hatiin ayon sa kita sa trabaho. Hinding-hindi kukunin ang sahod. Handang sumama sa akin. Lingguhan. Pipirma bukas. Lingguhan. Linggo. Aze, makakasama kita. Isama mo ako. Sasama rin ako. Maghintay kayo sa akin. Ngayong gabi, ang hangin mula sa timog ay mataas. Kung talagang gusto mong ihatid si San, huwag magdala ng mga walang kasalanan. Mahal na Ginoo, ang tubig ay umaabot na sa deck. Kung hindi tayo magpuputol ng lambat at iwan ang angkla, lahat tayo ay mapapahamak kasama si San dito. Huwag putulin, puno ito ng mga dekalidad na pulang buntot. Kung putulin mo ang lambat, sino ang magbabayad sa akin? Iangat ang angkla at pilitin tayong dumaan. Nabangga tayo, ito ay bahura ng itim na bato. Ang aking barko, ang aking fuhay. Tulong, tulong. Tatay, tulungan mo ako. Ang mga labi ng barkong fuhay ni Zudehay ay humarang sa daan. At kagabi ay nasira ang 2 patrol boat ng inspection office. Ayon sa batas ng Dasong, kayo ay papatawan ng multa na 2,000 kuan. Kayo ay may 3 araw upang bayaran ito. Ginoo. 2,000 kuan. Kakasink lang ng barko namin. Saan kami kukuha ng ganitong kalaking pera, Ginoo? You! Ay naku! Boss Zhou, hindi ka nagkukubli ng mga salita. May utang kayo sa Ninji para sa pera ng asin at yelo. At pati na rin ang mga lumang utang. Lahat-lahat ay 1,000 at 100 kuan. Ngayon, agad na bayaran. Ang 1 sentimo. Magkikita tayo sa hukuman. Nalusaw ang barko ni Zhou. Ang utang ng fuhay ay babayaran ayon sa orihinal na kasunduan sa mortgage. Ang bahay na 3 silid sa Dongji ng Zhou ay pag-aari na ng pamilya Liu. Tapos na talaga. Ginoo Zhao, ang namatay kahapon, ayon sa kasunduan, 10 beses ang kabayaran. Kabuang 3,000 kuan. Ngayon ang bayad. Kung hindi, ang tindahan ng pamilya Zhou. Ngayon ay mapapalitan na ng apelyidong Wang Weilu. Hindi. Huwag naman. Zhuwen, ang pamilya namin, ang Shen, ay isang pamilyang mayaman sa kaalaman. Ngayon, ang pamilya Zhou ay nalugmok. Ikaw ay isang walang-walang pulubi na. Hindi ka rapat-dapat sa aming dalaga. Kanselahin na ang kasal na ito. Zuzi, nasiyahan ka na. Kailangan mo bang pilitin kaming mawalan ng pag-asa bago ka makontento? Pinipilit kayo na maglayag laban sa hangin. Kayo ang nag-utos na putulin ang lubid. Kayo rin ang naghangad ng malaking kita at ayaw putulin ang lambat. Ang mga kasalanan ng langit ay pwedeng labanan. Ngunit ang sariling kasalanan ay hindi dapat ipagpatuloy. Zuzi, may dugo ng pamilyang Zhou ka sa iyong katawan. Paano ka naging napakasama? Dugo ng Zhou ang mayroon ka. Noong araw, pinagsamantalahan niyo ang ari-arian ng tatay ko. Bakit hindi niyo naisip na dugo ng Zhou ang dumadaloy sa akin? Ginooning, pakisilip na ito kung maaari. Ito ay mula 15 taon na ang nakalipas. Si Zudehay ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Pinasok ang kargamento ng barko ni Ginoong Zhou. At ang kasulatan ng 3,000 tael na puhunan. Mayroon pang perma ni Zudehay sa itaas. Line, Zudehay. Utang niyo sa tatay ko. Ngayon, dapat na nating ayusin ang utang na ito. Taon ng Tiansheng, 5 taon. Si Zhu Chenghan ng tahanan ng Zhou ay namatay sa tungkulin dahil sa aksidente sa barko. Nagbigay ang pamahalaan ng tulong pinansyal na 200 kuan. 10 dang ng pinong bigas. Ipinasa ito kay Zudehay ng 2 tahanan. Upang gamitin sa pag-aalaga sa ulilang anak na si Zuzi. Noong ako'y 10 taong gulang sa taglamig.
Nagsusuot ako ng damit mula sa iba't ibang pamilya. Noong ako'y 12 taong gulang, unang beses akong sumama sa barko ng yelo. Walang kahit isang sapatos sa paa niya. Nasaan ang 200 kuwang na condolence money ng tatay ko, Zudongjia? Magusga kayo, mga tao. Pinatira namin siya sa Ancestral Hall. Hindi ba't ito ay kabutihan? Kinain ang condolence money ng tatay ko. Gamit ang 30 kuwang para sa akin, itinuturing niyo bang kabutihan yon? Inagaw ang condolence money mula sa opisyal na barko na ipinadala ng gobyerno. Katumbas ng panlilinlang sa hari at mga opisyal. Ayon sa batas, dapat na ang ari-arian ay kumpiskahin. Buong pamilya ay ikukulong. Papaalisin ng 3,000 milya. Huwag kang magulat sa mga otoridad. Tio, pakiusap, huwag kang magulat sa mga otoridad. Gagawa ako ng sulat na may pirma. Ipinasa ko ang aking daliri. Yung 200 kuan dagdag sa 15 taon. Na interes at halaga ng bigas. Ay umabot ng 670 kuan. Babayaran ko ito kahit na magbenta ako ng lahat. Nagsimula na tayong maglayad. Ang pulang buntot na isda ay nagkaproblema na. Mabuhay ang batang may-ari. Okay. Ito ang 3,000 kwatong pilak mula kay Zhu Zhangchao. Sa susunod, lahat ng kargamento sa iyong barko ay sasagutin ng one-way tower. Sa gabing ito, paghahasya ng pilak. Sa bawat tao sa Agida Itay, 100 kwatong. Salamat sa iyo, mababang Ginoo. 100 kwatong, hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong kalaking pera sa aking buhay. Si Laukin ay 50 kuan. Ay, totoo ito. Totoo itong pilak. Mabait ang batang may-ari. Hawakan mo ito. Mahirap ang magtrabaho ngayong gabi. Ito ang iyong 30 kuan na pera. Ang batang may-ari ay parang isang nag-igib ng tubig. Sapat na ang 30 kuan para makakain ang buong pamilya ko ng 1 taon. Salamat, mahabaging may-ari. Sa West Pier, si Zuzi. Tapat hanggang langit. Sinda, buong mundo. Bigyan ng isang plek ng ginto. CJ. Si Zuzi ay napakaganda sa labas. Kumain ng masarap, uminom ng masarap. Pero tayo ay nagdurusa, naghihintay lang sa basura, bakit? Bakit? Anong magagawa natin? Wala na tayong matuluyan ngayon. Tatay, pumunta tayo sa Ancestral Hall. Humingi tayo sa buong angkan. Kung hindi niya tayo tutulungan, pipilitin natin siya. Si Aze dati ay laging nalilito. Dahil sa mantika ng kanyang tiyuhin. Ngayon, kinuha na ng mga nagpapautang ang bahay. Natutulog na sa kalye ang pamilya. Talagang hindi na sila makatira. Magtatayo ka na lang ba at papayagan mong mamatay sa gutom ang iyong tiyuhin? Lene. Aze, ngayon ay mayaman ka na. Kahit konting kita lang, sapat na yon para sa atin habang buhay. Kaya, pautangin mo kami ng 5,000 kuan. Para mabawi ang bahay. At bigyan si Wen'er ng bahagi ng kita. Para maging pangalawang tagapangasiwa siya. At ilabas ang eksklusibong chart ng linya ng kalakalan ng Ghost Gate. Para magamit ng lahat. Kumita. Talagang malaki ang hinihingi. Bakit hindi kayo magnakaw? Kami ay mga malalapit na kamag-anak ni Zuzi. Natural lang na tulungan ang pamilya. Talagang magaling magplano ang tita. Ngunit bago pag-usapan ang kita, hindi ba't kailangan muna nating ayusin ang isa pang usapin? Kahapon, hindi lang niya nakuha ang bill ng condolence money ng tatay ko. Kundi na-check din niya ang luma ng utang ng angkan. Si Zudihay, taon-taon, sa ngalan ng pagpapalaki. At mula sa angkan, nakukuha niya ng sobra si Guer sa pagkain. 2 tosa ng bigas. 3 garapon ng asin, 1 piraso ng tela. Nang 9 na taon. Mga bagay na ito ni Zudongjia. Mga bagay na pangtulong. Kung susumahin sa kasalukuyang halaga. Hindi ito maliit na pera.
Zudihay, noong kinuha mo ang sweldo mo noon, nangako ka sa harap ng mga ninuno. Naalagaan si Zuzi. Hindi. Pakinggan mo akong ipaliwanag. Ganito na lang sa ngalan ng ating pagkakapareho. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na magbayad ng utang. Kulang tayo ng tao para sa paglilinis sa Kanlurang Pier. Pumunta kayo at magtrabaho ng mabigat. Araw-araw na sahod ay direktang ibabawas sa utang. Tungkol naman sa tirahan, yung 3 abandonadong net shed sa West Bay. Libre kayong tumira ng 3 buwan. Magtrabaho para sa utang. Zuzi, makikipaglaban ako sa'yo. Ilad, anong gusto mong gawin? Hindi pipirma. Si Iggy ay naghatid ng opisyal. Pipirma ako. Perma, huwag ipadala sa opisyal. CJ. Si Zhu Zhangchao ay may malinaw na hatol. Dumating na ang magandang oras, ilagay ang plaka. CJ. May malaking nangyari kay Zhu Zhangchao. Nagbago na ang panahon sa Haizhou. Madam, dahan-dahan lang po. Anong nangyari? Ang taunang paligsahan sa tubig sa Haizhou, Dragon Gate Water Race. Nauna na. Gawa ng Chen Water Gang. Tingnan mo ito, Zhu Zhangchao. Di alam kung saan nanggaling ang Chen Water Gang. At nagbukas ng napakalamig na North Cold Waterway. Akala ko ginagamit lang ang buhay na tangke ng tubig para dalhin ang isang malamig na perlas na may pilak na mga kaliskis. Pero ito ay isang regal na alagang ibinigay bilang tributo. Ito ang pinakaprestihiyosong alaga namin ngayon. Ang gintong ulo na pulang dulo na isda. Kung ikukumpara sa tributo na malamig na perlas na may pilak na kaliskis, para lang itong buhangin kumpara sa perlas. Hindi namin maipapakita ang pang-exhibit na alaga. Wala kaming karapatang sumali sa kompetisyon. Chen ng Jiangnan. Gusto nilang lunukin ang lahat ng negosyo sa transportasyon ng tubig sa Haizhou. At sabay na patayin kami ng mga bagong nagsisimula. Sa ating mga duyan. Walang oras na natitira, Zhu. 3 araw na lang. Maliban na lang kung makuha natin ang sinasabing bagay na yon. Kung hindi ang one-way law at ikaw. Nang hailaw ay lahat masisira. Magtabi, ang Jiangnan Chen's Water Gang papunta sa port. Mga hindi kasali umatras na. Ginozu, ito si Chen Wanshan, ang ikalawang pinuno ng Chen's Water Gang. Hindi siya pumarito ng maganda ang intensyon. Nais niyang sakupin ang Daehang Port. Binago na ang mga patakaran sa Daehang Port. Lahat ng mga negosyante na walang mga produktong may kontribusyon. Agad na bibitawan ang pangunahing daungan. Hindi maaaring makilahok sa paghahati ng kita ng Dragon Gate Water Race. Hindi ba't parang pinutol nito ang ating kabuhayan? Ikaw ba si Zuzi? Narinig kong nahuli mo ang tinatawag na hari ng isda. At gusto mong maging makapangyarihan sa Haizhou. Ano ang iyong mga suhestyon? Isda ng mababaw na daungan. Pwede pang lokohin ang mga hindi marunong. Pero sa Dragon Gate Water Race, isa lang itong biro. Buksan ang kahon para makita nila. Ito ay napakagandang malamig na jade na may pilak na kaliskis. Nabubuhay pa talaga. Inangkat mula sa hilagang yelo na daanan patungo rito. Kahit isang kaliskis wala pang nasira. Ito ang tunay na hari ng laban. Napapansin mo na ba? Hindi makapaglabas ng kapantay na kalaban. Ngayon, ibigay mo na ang iyong barko, ang Hailang. Chen ang magpapakain sa'yo. Kung hindi, mawawala na ang iyong pwesto sa Haizhou Port. Kahit patay na isda, tinatawag pang buhay na kalaban. Anong sinasabi mo? Pagbukas at pagsara ng gill, mabagal. Hindi pinipiga ang buntot na palikpik sa tubig. Ang tiyan na linya ay bahagyang nagdadark. Ginamit ninyo ang mababaw na bahagi ng outer port para magpatakbo. Ngayon ay mukhang matindi ito. Pero ito ay para lamang sa huling sigla. Si Chenner ang pinuno. Kaya mo bang buksan ang panloob na yelo? Para makita ng lahat ang tiyan ng isda. Diyos ko, totoo bang 3 isda ito? Ang tiyan na grupo ng tubig ay talagang gumamit ng 3 isda para lokohin tayo. Swerte na lang at naniwala pa tayo kanina. Zuzi, huwag kang magbula dito. Bakit, nagbubula ka ba? Makikita tayo sa entablado sa 3 araw. Itong pangunahing pwesto ay tiyak na sa akin, Zuzi. Zuzi, magkikita tayo sa Dragon Gate Water Race sa 3 araw. Sa oras na yon, ipapakita ko sa iyo kung paano ka matatalo ng buong puso. Ang Hanyu Yinlin ay talagang isang pambihirang kayamanan. Ngunit sa lugar na yon sa dagat, hindi lang isang halimaw ang naroon. 5 ng dragon. Hindi pwedeng pumunta sa Chenlonggo.
Hindi dapat pumunta roon. Qianlonggo ang Qinjiaowang. Sakto ang gabing ito para sa maliit na alon. Ang panlabas na dam ng Qianlonggo ay mababasag sa kalahating oras. Iyon ang tanging pagkakataon para mahuli ito. Zeje, nababaliw ka na. Iyon ang lugar na ipinagbabawal sa Sanhai. Mula noong nakaraang dinastya hanggang ngayon. Doong lugar, 3 opisyal na barko ang nalunod. Maraming malaking barko ang pumasok. Kahit isang piraso ng kahoy na palatandaan ay hindi na lumutang. Para itong isang walang katapusang butas na walang babalikang daan. Gusto ba ninyong maghintay dito? O mas piliin ninyong bumukang muli sa gitna ng kawalan? Gusto ng Chen Shui na wasakin ang ating kabuhayan. Nais nilang putulin ang ating hanap buhay. Pagkatapos ng gabi na ito, wala nang lugar para sa atin sa Haizhou. Sino ang handang sumama sa akin, si Zuzi, ngayong gabi? Bubuwagin ng Chen Shui na grupo sa Qianlonggo. Kukunin ang unang pwesto sa Longmento. Wala akong takot sa langit o sa lupa. Ngayon, makikipaglaban na ako sa batang may-ari. Isama mo ako sa laban. Sasama ako sa batang may-ari para hulihin ang hari ng mga alimango sa Qianlonggo. Zuzi. Kung hindi ka makakabalik bago mag-alas 10, kailangan kong gamitin ang hari ng pulang buntot na isda bilang kapalit. Huwag kang mag-alala, Ginoong Ning. Bago magtanghali, nandito na ako. Nawala ang agos ng tubig. Nagulo ang magnetic field. Malulunod na ang barko. May mga baligtad sa ilalim. Ito ay ang hari ng dagat na bumabaligtad at nag-aalis ng agos. Kung hindi tayo umatras, lahat tayo ay magiging pagkain ng isda. Umatras na. Ang Zhuclan ay tuluyan ng mabubura sa Shenzhou bukas. Aangat ang buntot ng barko at salubungin ang agos, pasukin mo ako. Yuhu! Makinig, ang mga nagmamasid sa alon ay handang makipaglaban. Ihanda ang 8 kabayo ng lambat. I-press ang mga kahoy na pambalanse. Hindi ko na mahawakan. Ang lakas ng puwersa sa ilalim ng tide pool ay sobra. Hindi ito isda. Ito ay isang engkanto. Binubuksan niya ang shell. Hintayin nating mapagod siya. 1, 2, itulak ang tali, isang higpit. Ay naku. O Diyos ko. Ito na ang sinasabing Qinjiaowang. Huwag masyadong magalak. Agad na basain ang damo. Huwag hayaang matuyo ang balat nito. Agi, bumalik ka ng mabilis sa daan sa labas. Dumaan sa labas at kontrolin ang agos. Ang labas ay puno ng mga bahura. Ang ganitong alon ay kayang durugin ang barko. Wala ng oras. Pagsasara ng pangalan sa tanghali. Kahit 1 minuto, hindi pwede. Sumugod ka sa zoo. Hindi tayo makalusot sa zoo. Sugod. Panginoon, tulungan mo kami. Naway tulungan ng mga ninuno. Sana'y makabalik ng ligtas sina Zhu Zhangchao at ang iba pa. Ako, si Chen Wanshan, ay nagsasabi ngayon. Kung si Zuzi ay makakapagbigay ng mas bihirang bagay, kaysa sa aking malamig na yelo at pilak na isda, ubusin ko ang tubig sa garapon na ito sa harap ng lahat. At magbibigay ako ng pasasalamat sa Zhu clan. Hindi. Makikita ko si Zhu mula sa pamilyang Chen. Dadaan ako sa ibang daan. Titignan lang ang puwang ng pamilyang Zhu. Ilang garapon ng pulang buntot, akala mo ba? Ay karapat-dapat makipag-agawan sa atin sa posisyon ng Dragon Gate. Talagang kahiya-hiya. Ginoong Chen Xiaodong. Ang Dragon Gate Water Race ay isang lugar na nagsasalita base sa kakayahan. Huwag masyadong magyabang sa sugal. Ning, huwag maghintay pa. Ang magiging Panginoon ng Dragon Gate ngayong taon ay nakatakda na sa akin, ang pamilya Chen. Tungkol kay Zuzi. Hehe, yung bagyong kagabi. Kahit ang matibay naming barko na Chen ay hindi sumabak sa dagat. Siya ang naglayag gamit ang sirang Hailiao na barko.
Baka matagal nang nakasubsob sa dagat at pinapakain ng pagong. Hindi pa panahon. Ginoong Chen Xiaodong. Huwag masyadong magyabang. Babalik kami sa pamamahala ng Agos. Yene, may kalahating minuto na lang bago magsara. Kung walang darating mula sa pamilyang Zhou. Ang karatulang ito na nasa pangunahing daungan ng isang siglo. Kailangang itapon sa dagat para pakainin ang mga isda. Ang iyong pag-ugali ay labag sa batas. Ito ay ipinagkaloob ng gobyerno. Sino ang may lakas ng loob na sumira nito? Walang paninda, hindi makasali. At nakatayo pa rin sa dambana ng walang ginagawa. Nawawala ang dangal ng mga kasamahan sa Haizhou, tinanggal na. Haha. Tapos na. Hating gabi na, magpatuloy na. Paghuhukom, oras na para sa pagwawakas. Oras na para sa pagwawakas. May kalahating minuto pa. Kung walang naitalang kargamento ang Zhou na barko, agad na alisin ang pangalan. Sino ang nagsabing wala kaming kargamento? Akala ko kung sino ang bumaba, si Zhou Zi. Bakit nagdala ka lang ng sirang kahon? Nasa putik ka lang ba? Gumagamit ka lang ng mga matatandang pagong para sa bilang. Surin. Buksan ang kurtina. Paano ito posible? Imposible, talagang imposible ito. 3 dekada na walang nakapasok sa Shenlong Gorge. Paano ka nabuhay at nakapaglabas ng ganitong malalim na nilalang? Maliit na longko. Hindi ito issue. Sobrang maliit ang tingin mo sa akin, Zhou Zi. Ginto ang mga marka. Nabasag ang lambat. Talagang alamat ang King Jiaowang. Bagamat bihira ang malamig na jade na may pilak na kaliskis. Ngunit kung ikukumpara sa makalumang awang ng malalim na dagat, hindi karapat-dapat kahit magbitbit ng tsinelas. Diyos ko, binago ng angkan ni Zhou ang kapalaran nila. Magbabago ang Haisho. Haha, si Zhu Zhangchao, ang hari ng asul na kapana si Iwang. Magbabayad ako ng 8,000 piso sa kasalukuyang salapi. Ngayon, gusto kong bilhin. Walang hiya, gusto pang bumili ng awang sa 8,000. Maglalabas ako ng 12,000 kwarta na cash para sa transaksyon. Agad na magbabayad. Ginoong Chen. Sino ang nagsabi kanina na iinumin ang buong timba ng malamig na tubig sa harap ng lahat? Inom ka. Lahat ng matatanda dito ay saksi. Huwag mong isipin na makakalusot, Ginoong Chen. Hindi na kailangang uminom ng tubig. Gino Chen Xiaodong. Napakamahal ng iyong puting ceramic na garapon na may nakabaon na yelong jade na tela. Kung tunay mong ipapasok ang kamay mo, makakahawak ka ng 1 pulgada. Baka hindi nyo kayang magbayad ang pamilya Chen. Maaaring itanong ng pinuno kung may opisyal na water bureau sa Haizhou. May water bureau doon. Talaan ng mga panganib sa bawat daluyan ng tubig. Mga pamamaraan ng pagpapanatili ng buhay ng mga sariwang isda mula sa malalim na dagat. Bakit mo ito ginagawa, Zhu Zhangchao? Hindi ko ibebenta ang ganitong uri ng alimango. Ipinagkakaloob ko ito kay Haizhou Shupusi ng walang bayad. Zezai, naguguluhan ka. Nagsisimula pa lang ang ating bangka. Umaasa ang mga kapatid natin sa perang ito para makabili ng bagong bangka. Magpatayo ng tahanan. 2,000 piraso. Ningxiuk, ang pera ay maaaring kitain muli. Ngunit ang tubig sa Qianlonggu ay mapanganib. Ilang mga opisyal at mangingisda na ang napahamak dito sa mga nakaraang taon. Ilang mga kapatid ang hindi na nakabalik. Sa bahay, mga ulila at biyuda na lamang ang natira. Ang buhay ay hindi dapat bilhin ng pera. Ibinigay ko ang estatwang ito ng awang. Walang hinihinging kapalit na pangalan o yaman. May isang kondisyon lamang. Kailangang ilabas ng Shui Pusi ang bagong mapa ng Qianlonggao. Naiiwasan ang mga paraan ng pag-aalaga sa mga isda. Na ipamamahagi ng libre sa lahat ng mga mahihirap na mangingisda sa West Bay. Para sa lahat ng mga kapatid na umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Na makakapaglakbay sa tubig ng Qianlonggao mula ngayon. Hindi na tayo magpapakamartir para tumaya. Ang kabutihan ni Zhu Zhangchao. 100 taon ng tubig sa Haizhou. Tandaan mo ang napakalaking kabutihan na ito. Napakabuti na hindi na tayo magpapakamartir para tumaya kay Zhu Zhangchao. Kami sa Southgang ay nagbigay ng pahayag ngayon. Magbibigay kami ng 3 exempted escort slots para sa Zhu Clan Shipping. Sino ang magtatangkang galawin ang inyong mga barko? Kaya't galawin mo ang aking asin. Hahaha, ikaw, huwag mong kalimutan ang pera. Dahil ang hinaharap ay mas malawak pa kaysa sa dagat. Ngayon, ang nangungunang pangalan sa Dragon Gate Water Race ay ang Zhu Clan Ship Gang. Ang Water Gang ay nasa tuktok. Mula ngayon, ang Zhu Clan Ship Gang ay hindi kailanman kukuha ng buhay ng mga kapatid para sa hindi makatarungang yaman. May pangalan sa account. May upuan sa mesa. Si Zhu Zhangchao ay makapangyarihan.